with our superpower and nuclear-powered neighbor China. Bakit tayo umabot sa puntong ito? Bakit tayo napasok sa gulo na halos makikipagdigma na tayo sa ating kapitbahay na China? Tingin ko lang din wala ho sa mapa ang WPS, yung West Philippine Sea. Kahit now, pag tinawag natin South China Sea yan, tayo ba ay nagtatry doon sa Pilipino? Hindi. Tinutuwid lang natin dito sa hakbang na maisog yung mga maling kwento. Wala pong West Philippine Sea. Hindi interes ng Pilipino makipagdigma. Unang-una, hindi pa tayo nakakabangon sa bangungot na dulot ng World War II 80 years ago. Nawala sa atin yung Scarborough Shoal nung panahon ni Noynoy Aquino. Pag tayong magpauto-uto sa interes ng Amerikano, bibitawan tayo niyan. Bakit ba naging popular yung salitang I shall return? Ibig sabihin, hindi tayo priority. Pagsisirain mo na yung bansa natin, pagsisirain mo na yung Pilipinas, pagdadalin mo na yung Pilipinas sa digmaan, maraming mamamatay. Hindi tayo handa ron. Di nyo na pwede masisigo ba't ganito? Pangalaba-laba-laba-laba-laba. Kinanagahan na galing kaya nakasanay ako makabuo na madikin. Literal na may bago kung naabangan sa kuwing may ilalabas na bago. Pag tumalaw palaging planado, daming pasabog, kailangan pag malawak ng sakop, ikaw din ang talo sa laban. Pagkabalot ng takot kung saan ka aabot, ako din lahat ng mahahakot yung dami. Tatlong hindi ko tinaga, baka nauwi na sa wala. Ganito pala to kalala, kita mo naman ang nabala. Paano ko hindi ko ginawa, yung iba di makahalata. Malaki na anak kataya, marami na pwede mawala. Pwede na pwede pabaya, hindi pwede puro mamaya. Baka sa ulo mapaya, totoo na parang hindi naman siya na sa iba ba't tiningala. Matagal ko din na kinapakatago, kasi madapa yung kaligatin mo na. Di pinabago, marami ka nagdududa, puro kilos ang inuuna. Ngayon ko naman namuna, natumutuuna. Ng mga mamamayan na naniwala, nagtiwala at umasa sa liderato ni Bongbong Marcos kapag siya ay binayaan ng dakilang may kapal ng mandato para mamuno at maging pangulo ng ating bansa. Nakakahiya, pero linalabanan ko yung hiyang yon dahil alam naman ninyo na ako rin ang nakakaharap ninyo at ako rin ang umaharap sa lahat noong mga panahon na alanganin pa ang kanyang tindig bilang kandidato, hindi pa siguradong mananalo. Subalit, it feels good really, sincerely, to be meeting again the wonderful people, the wonderful relationship that I have fostered during the campaign because wala ho akong pagkukulang sa kanila. At alam naman din ninyo lahat kung ano ang naging istorya at kung nasaan ngayon ang ating bansang Pilipinas. Right now, seemingly, we are on the brink of war with our superpower and nuclear-powered neighbor China. Bakit tayo umabot sa puntong ito? Pag-usapan ho natin yan bilang hakbang na maisog using our guide post, yung ating core values. Yung transparency, accountability, peace and security. Lideratong may aninaw, pananagutan, kapayapaan at seguridad. Bakit tayo napasok sa gulo na halos makikipagdigma na tayo sa ating kapitbahay na China? If you may please recall, kahit latter part of last year, ang nasa balita, ang nasa pahayagan ay ang sigalot at friction at ang tensyon sa pagitan ng China at ng Taiwan. Wala ang Pilipinas dyan. Sure, we have an issue with them doon sa South China Sea. Klaruhin ko lang din wala ho sa mapa ang WPS, yung West Philippine Sea. Kahit anong navigational map, ang nakalagay po dyan ay South China Sea. I will not refer to it as West Philippine Sea because sa international law, ang tawag po dyan ng lahat
Kahit ng barko, kahit ng eroplano ay South China Sea. Now, pag tinawag nating South China Sea yan, tayo ba ay nagtatraidor sa Pilipino? Hindi. Tinutuwid lang natin dito sa hakbang na maisog yung mga maling kwento. Wala pong West Philippine Sea. Subukan mo, pag nag-navigate ka ng barko, ilagay mo WPS, ikot ka ng ikot doon, maliligaw ka. Malamang mabangga ka pa ng kapwa mo barko. Subukan mo sa navigational map, sa compass or sa GPS ng eroplano, ilagay mo WPS, hahanapin niya yun. At malamang nakababa ka na sa destination mo, walang lalabas sa WPS. Okay. Kaya natin pinag-uusapan itong problema ng South China Sea sapagkat kailangan nating pigilan. Kayong lahat ay leaders. At nandyan din yung mga nanonood sa atin sa iba't ibang media platforms, social media platforms. This is the new media. And without them, I don't think lalayo at lalalim ng ganito ang hakbang ng maisog. Kanya, nais ko kayong pasalamatan, yung ating mga nasa social media, yung vloggers, yung SMNI. Dahil kung wala kayo, suppress na yung traditional media. But traditional media, lanaw yan. Dito tayo sa new media. Dito tayo sa social media. Dahil dito, hindi mo kayang pigilan dito. Real time. Lahat tayo pwede maging media. I-upload mo lang naman yan eh. Sabay-sabay, simultaneous. Ito yung malaking kabalintunaan na ginagawa ng pamahalaan. Pinipigil nila ang ating mga rallies dahil ayaw nga nila malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. Balikan natin itong issue sa South China Sea. Pag kayo'y nagbabasa ng pahayagan o nakikinig doon sa media na influence by the Americans, parang mamayang gabi ay magsisimula na ang digmaan kung hindi pa man nagsisimula. Because they're pushing the agenda of the United States. Hindi interes ng Pilipino makipagdigma. Unang-una, hindi pa tayo nakakabangon sa bangungot na dulot ng World War II 80 years ago. Mahirap pa rin tayo. Mahirap pa rin ang Pilipino. Yung nagsasabing mahirap sila noon, hanggang ngayon mahirap sila. Hindi nag-improve ang kanilang kabuhayan considering that yung World War II happened 80 years ago. And here we are today, 2024. Nag-uusap na naman tayo ng digmaan kalaban ang higante, ang superpower at nuclear armed China. Meron ba tayong away sa China? Meron tayong hindi pagkakaunawaan pagdating sa iba't ibang claims dyan sa South China Sea. Pero mas maraming claim ang Vietnam kesa sa Pilipinas. Ang Pilipinas, I think we only have 9. Ang Vietnam, I think they have more than 20. Bakit hindi nakikipag-away ang Vietnam sa China? Ang Japan may claim. Ang Malaysia may claim. Pero walang nagtutulak ng digmaan sa mga ito. Bakit? Sapagkat yung mga leaders ng bansang nabanggit na merong claim din dyan sa South China Sea, malinaw sa kanila na ang kanilang foreign policy ay nakasentro doon sa kanilang tinatawag na national interest. Ang Pilipinas ngayon, isinusulong ang foreign policy, hindi national interest ng Pilipino, kundi ang national interest ng bansang Amerikano. Wala tayong diferensya supposedly with dumanak ang dugo, magkakasabay, Amerikano at Pilipino. Lumaban yan. At salamat sa kanilang tulong. Pero hindi ibig sabihin at hindi dapat mga hulugan na sunod-sunuran ang Pilipino sa Amerikano. Magagaling po tayong mga Pilipino. Kaya kahit na 80 years ago na yung World War II, kahit paano, we're still afloat somehow. Pero hindi bumubuti ang buhay. Ang bumubuti lang ang buhay ay yung mga politikong kupit ng kupit sa kaban ng taong bayan. Itong nangyayari sa South China Sea, hindi natin kayang makipagdigma.
Hindi natin kakayanin. At hindi dahil meron akong defeatist attitude. Hindi. That is reality. I'm just being realistic. Hindi natin linyada yung gera. Makipag-usap tayo. Nasa payagan, meron daw tayong sundalo na naagrabyado at naputulan ng daliri. Talaga namang dapat kundinahin kung anuman ang ginawa ng tropa ng China, whether that is the China militia or the Chinese Coast Guard. Kung ano man yan, hindi dapat yung ginawa sapagkat minasaktan ng Pilipino. Kaya lang kung titingnan natin mabuti, ano ba story ng China Sea, ng South China Sea na yan? Bakit ba nawala sa atin yung Scarborough Shoal? Ito yung isang inconvenient truth na itinatago sa atin ng Amerikano. Nawala sa atin yung Scarborough Shoal nung panahon ni Noynoy Aquino. Nung nagpadala siya ng gray ship o yung tinatawag nating Navy ship. Eh yan, kahit yung pinagbibida nila na desisyon ng tribunal, sinabi na yung lugar na yan ay traditional fishing grounds na mga claimants. Kasama na Taiwan, kasama na Vietnam, Malaysia, Pilipinas, China. Traditional fishing ground. Meaning, panahon pa ni Mahoma, nangingisda na yung mga bansang yan dyan. So wag natin pasukan, wag nating imilitarize. Minilitarize nung panahon ni Noynoy Aquino. Nagkaroon ng standoff. Na uto-uto ng Amerikano si dating Pangulong Noynoy Aquino. Tinatago nila ito dahil bulilyaso Ang payo sa kanila ng White House, sabayang pag-atras ng mga gray ship, ng Navy ship, na ang katotohanan hindi pa inaaprubahan ng Beijing, ng China. So inuto-uto yung ating gobyerno na nagpauto naman. Inatras yung ating Navy ship. Hindi na umalis yung China. Nawalan tayo ng bahagi ng ating teritoryo natin nung panahon ni Noynoy Aquino nang hindi tayo dumaraan sa isang digmaan. So, ito yung inconvenient truth na tinatago sa atin ng Amerikano. Sinusubo nila ngayon tayo sa bingit ng digmaan. Interest ba natin ito? Hindi. Interest ng Amerikano to. They want to remain they want to remain the only influence dito sa Indo-Pacific region. Natatakot sila sa China. Gusto nilang mapanatili ang kanilang impluwensya dito sa bahagi na ito ng mundo. Wala naman silang nasasakupan dito. Wala naman silang teritoryo dito. Wala silang claim dito. Dapat tayo, ang isinusulong natin, yung daan ng diplomasya. Makipag-usap tayo. Yung nangyari sa ating sundalo na naputulan ng daliri, talaga naman, we have to condemn that. Kaya lang, bakit tayo umabot sa ganun? Tayo ba ang prinubok o tayo ang nagpo-provoke? Dapat maghihinahon tayo. Pag-aralan natin mabuti, wag natin sundin yung naratibo ng Amerikano. Maniwala ho kayo, pagka sumiklab ang digmaan between China and the Philippines, hindi tayo tutulungan ng Amerikano. Bibigyan tayo ng armas niyan, pero bahala kayo sa buhay nyo. Have we not learned sa mga ginawa nilang ganyan at sa mga sinira at ginulo nilang bansa? Naririnig ko yung Ukraine. Bigay sila ng bigay ng armas. Nauupos na nga, mahigit kalahating milyong Ukrainians na ang namamatay. Huwag na natin pag-usapan yung edad. Ang daming bata na ang namatay. At marami pa ang mamamatay. Yan ba ang gusto natin mangyari sa Pilipinas? Handa ba tayo makipagdigma at mamatayan ng milyon-milyong Pilipino? Yung sundalong na disgrasya, ginagamit lang silang laruan. Ginagamit lang silang pawn ng nagpapagamit na administrasyon sa mga Amerikano. O ngayon, may nasaktang Pilipino. Anong gagawin ng gobyerno? Umabot na tayo sa sukdulan. Anong gagawin ng gobyerno? Magdedeklara sila ng giyera? Magsasalita na kinukundina ang China. Ilang beses yun ang kinundina.
Ang problema, yung mga nagtatapang-tapangan na sa loob lang ng air-conditioned offices nila. Utos lang ng utos. Ang kawawa, yung mga sundalo natin na nasa front line. Madali mag-utos when you're 1,000 kilometers away from the scene of the action. Why don't they go there? Why don't they board the vessel, whether it be a civilian vessel or the Navy vessel? Silang mamuno. Lumabas sila sa comfort of their air-conditioned offices, sila mamuno. Nung resupply and rotation mission, sila mamuno. Hindi ko sinasabing hindi natin dapat bigyan ng supply yung nandoon sa BRP Sierra Madre. Dapat na tao yun, atin yun, Pilipino yun. Pero hindi tayo dapat makipagkiskisan sa bansang China. Hindi natin kaya. Huwag tayong magpauto-uto sa interes ng Amerikano. Bibitawan tayo niyan. Bakit ba naging popular yung salitang I shall return? Ibig sabihin, hindi tayo priority. Tatapusin ko muna yung digmaan doon sa Europa. Babalikan kita. Bahala muna kayo dyan. It's popular. Kasi ganun talaga eh. Kung sino yung nagtagumpay, siya ang susulat ng kasaysayan. So, naging popular yung I shall return. Bakit mo muna kami iniwan? Hinuli mo kami. Noong nagkamatayan na, yung higit kumulang 1 milyong Pilipino, noong World War II, tsaka ka bumalik. Is it because Europe is more important than the Philippines? Yun ang dapat nating pag-isipan. Huwag tayong papayag. Kaya rin nandirito ang hakbang ng maisog. Because they are violating the Constitution. Article 2, Section 2 of the Constitution is very explicit that the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. Sa ating saligang batas, walang puwang ang digmaan. And yet, yan ang itinutulak ng ating pamahalaan. Is not that a violation of our Constitution? Article 2, Section 7, that the Philippines shall pursue an independent foreign policy, not an American-dictated foreign policy, taking into consideration national territory, ating sovereign territory, ang ating sariling pagkakalinlan. Malinaw ho sa saligang batas yan. Kaninong interes na ba ang isinusulong ng gobyerno? Interes pa ba yan ng Pilipino o ng ating mga kaibigan at alyado, our oldest treaty ally, ang Estados Unidos? I have my siblings in America. May mga kapatid ho ako ron. And America has been very good to them. Walang debate ron. I've been to New York. At doon, malaya tayong nakapagpahayag noong Independence Day celebration kasama ang ating mga kababayan. Subalit, ibang usapan na. Pagsisirain mo na yung bansa natin, pagsisirain mo na yung Pilipinas, pagdadalin mo na yung Pilipinas sa digmaan. Maraming mamamatay, hindi tayo handa ron. Ngayon, yung mga ayaw pakinggan yung ating panawagan na no to war, bakit hindi sila mauna at sila yung nandoon sa front line? Kesa yung mga kaawa-awa nating sundalo ang nagagamit, baka mamatay pa yan, ang napuputulan ng daliri. Of course, iba rin naman ang disiplina ng sundalo. Susunod lang yan, bawal magsalita yan, bawal magreklamo. But still, you cannot play and you do not toy around with the lives of any Filipino. Huwag nating paglaruan. Hindi tayo handa. Imagine ninyo yung Ukraine. Imagine din ninyo yung digmaan ng Israel at Hamas. Pag dumating yung panahon na pinipigilan ng hakbang ng maisog, itong ating no to war advocacy, mas madali nating mapigilan kung pakikinggan tayo ng pamahalaan. Mas mahirap pigilan ang isang digmaang nagsimula na. Kasi papasok na dyan yung amor.
Papasok na dyan yung sino tama't mali. Papasok na dyan yung distraction. Papasok na dyan yung mga namatayan. Mas mahirap mong awatin yun. Kaya tayong mga Pilipino ngayon dapat magbigkis-bigkis at pigilan natin na mapunta tayo doon sa direksyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos na magkaroon ng armadong sigalot laban sa China. Hindi inosente China. Marami silang pagkakamali, pero hindi gera ang sagot. There is only one avenue left. Yan yung diplomatikong solusyon. Baka may magsasabi, ikaw naman panay ka diplomatiko, takot ka ba? Di ako takot. Kaya lang, kaya ba natin makipagdigmaan? Kung kaya natin, may nasaktan ng Pilipino, ang dami nilang sinasabi prior sa nasaktan ng Pilipino, then declare war against China. Nasado tayong giliw na giliw sa Mutual Defense Treaty of 1951. Yung Mutual Defense Treaty, hindi po otomatiko natutulong ang Amerika pag tayo ay napatrobol. Yan ay dadaan sa kanilang kongreso. At yung kanilang kongreso magdedesisyon. Should we support the Philippines and let the MDT, the 1951 Mutual Defense Treaty, take into effect and support the Philippines, send troops, send weapons, send missiles, send whatever. Hindi po otomatiko yun. Kaya malaking kahibangan yung sinasabi ng mga nasa pamahalaan na otomatiko o tutulong ang Amerikano. Hindi totoo yan. Ito yung ayaw nila sa hakbang ng maisog. Sapagkat ang hakbang ng maisog, minumulat ang mga kababayan natin sa totoong estado ng ating bansa. Binibisto ng hakbang ng maisog yung pagsisinungaling, korupsyon, pagnanakaw, at kabulaanan na ikinakalat ng kasulukuyang administrasyon. Ang hakbang ng maisog ay tumutupad at tumutugon sa ating saligang batas. We are not calling for the ouster or the downfall of this administration, but allow us to exercise all our rights enshrined and enumerated and guaranteed, especially under Article 3 of our Constitution. We have an operating Constitution. And yet, linalapastangan ng ating karapatan na malayang magtipon-tipon at payapang magpahayag ng hindi natin pagsang-ayon sa mga maling polisiya, sa korupsyon, sa direksyong tinatahak ng gobyerno tungo sa gera dyan sa South China Sea. Hindi tayo dapat matakot at hindi rin tayo dapat magpapigil. Itong usapin ng China Sea, nung nagsimula hakbang na maisog, ang sinasabi, may nagsabi sa akin, hindi maintindihan ng ating mga kababayan ang issue ng South China Sea. Malayo sa sikmura yan, ang gusto nila yung pagkain. Kaya kung hindi, pag pumutok itong gerang ito, mararamdaman ninyo, hindi lang malapit sa sikmura ito, buhay nating mga Pilipino ang nakataya dito. Kaya sa ayon sa gusto ninyo, babalik-balikan na hakbang ng maisog itong usapin ng South China Sea. Because itong usaping ito ay dapat nalalaman ng bawat Pilipino. We have to elevate the political discourse. Huwag tayong sasabay doon sa mga vloggers o walang gawin kundi makapanira na lamang. Yung mga yon tatanggap lang ng script babasahin. Have you seen any of them?